Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating ginugunita ang kapistahan ni San Ignacio ng Loyola, ang pundador ng mga Jesuita. Napakaganda ng aral, minsan turo ni San Ignacio. Kaya tayo ay binibigyan ng napakaraming problema o mga pagsubok ng Diyos dahil gusto niya na tayo ay maging banal. When God sends you a lot of suffering, it is because God definitely wants you to become a saint. Napakaganda din po ng turo ni Papa Leo XIV na wala namang pinapanganak na kampiyon. Ang mga kampiyon ay nagsasanay. At ganyan din sa buhay kabanalan. Nobody is born a saint. And yet, through the training of patience and love, we become saints. Kaya mga kapatid, sa tulong ni San Ignacio ng Loyola, magpaturo pa tayo na maging matiisin sa gitna ng ating mga iba't ibang pagsubok at suliranin. Hanapin natin palagi ang Diyos sa ating buhay. Sa mga pagkakataon na kung saan iba ang ating hinanap, di natin napansin ang grasya at pagpapala ng Diyos. Sa mga pagkakataon na kung saan tayo'y tumatawag lang sa Kanya kapag tayo'y may kailangan, sa mga pagkakataon na nagkulang tayo sa pagmamahal sa Diyos sa ating kapwa, lingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos para tayo ay makita muli karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo si San Ignacio ng Loyola para ilaganap sa tanan ang lalong ikadarakila ng iyong ngalan. Sa tulong niya at sa pagtulad sa kanya, sa pakikihamok dito sa lupang ibabaw, kami naway pagindapating maputungan kasama niya sa kalangitan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na yon, ginawa ni Moises ang lahat ayon sa utos ng Panginoon. Kaya ang tabernakulo'y itinayo nila nung unang araw ng unang buwan
ng 2 taon mula nang umalis sila sa Ehipto. Si Moises ang nagtayo ng tabernakulo. Inilagay niya ang mga tungtungan nito. Itinayo ang mga bastidor. Isinuot sa mga argolya ang mga trabesanyo at itinayo ang mga poste. Nilatagan niya ng lona ang ibabaw nito at inatipan, tulad ng utos ng Panginoon. Isinilid niya sa kaban ang mga tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos. Isinuot sa mga argolya ng kaban ang mga pasanan at ipinatong ang luklukan ng awa. Ipinasok niya sa tolda ang kaban ng tipan at tinabingan, ayon sa utos ng Panginoon. Nang mayari ang tabernakulo, nabalot ito ng ulap at napuspos ng kaningningan ng Panginoon. Hindi makapasok si Moises pagkat nanatili sa loob ang ulap at napuspos nga ito ng kaluwalhatian ng Panginoon. Sa paglalakbay ng mga Israelita, nagpapatuloy lamang sila tuwing tataas ang ulap mula sa tabernakulo. Kapag hindi tumaas ang ulap, hindi sila nagpapatuloy. Hanggang hindi tumaas ang ulap, hindi sila lumalakad kung araw. Ang ulap ng kapangyarihan ng Panginoon ay nasa tapat ng tabernakulo. Kung gabi namay ang haliging apoy, ito'y nasa isang lugar na kitang-kita ng mga Israelita at siya nilang tanglaw sa kanilang paglalakbay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Nasasabik ang lingkod mong sa patio mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay ng Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Panginoon, sa templo mo, mga mayay nagpupugad. Maging ibong layang-laya, sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O Poon, Hari namin at Diyos na walang kupas. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Mapalad na masasabi silang dooy tumatahan. At palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Ang sa iyo umaasay, masasabing mapalad din. Habang lumalakad, lalo mo nga silang palakasin. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Kahit isang araw lamang, gusto ko pang sa templo mo. Kaysa 1,000 araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo. Kaysa ako'y mapasama sa masasamang mga tao. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Alleluia, 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 alleluia. Kami iyong pangaralan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ay hinila ito sa pangpang
at naupo ang mga tao upang pagbukod-bukurin ang mga isda. Tinipon nila sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit tinapon ang mga walang kwenta. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal. At ihahagis ang mga makasalanan sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at manggagalait ang kanilang ngipin. Naunawaan ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi pa niya sa kanila, kaya nga ang bawat eskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay tulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan. Nang masabi na ni Jesus ang mga talimhagang ito, siya'y umalis doon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Mga kapatid, may mga panahon talaga sa ating buhay na kahit na anong dasal mo, parang hindi mo nararamdaman ang iyong pinapanalangin. Kahit anong panalangin mo, para bang walang sumasagot. Kahit anong pilit mong ngumiti, parang may bigat pa rin sa iyong dibdib. Minsan, aminin natin, para bang hindi natin nararamdaman din na nandyan at buhay si Lord. Mga kapatid, hindi lang ito lungkot, ang tawag dito ay depression. Ang depression po ay hindi lang simpleng lungkot, ito'y nagtatagal na lungkot na hindi mo maunawaan. Ito ang karanasan na para bang ayaw mo nang gumising, ayaw mo nang kumilos, ayaw mo nang mabuhay. Kung nararanasan mo ito, kapatid, o kung may mahal ka sa buhay na ito ang kanyang pinagdaraanan, ito po ang paalaala, hindi kayo nag-iisa. Ang mabuting balita, pati din naman po ang ibang santo, dumaan din sa dilim, nakaranas din ng depression. Baka hindi niyo po alam, si San Ignacio ng Loyola, ang dakilang santo ng pagkilatis sa Espiritu ng Diyos, so tinatawag nating discernment of the spirits. Dumaan din po siya sa matinding lungkot at pangungulila. Ang kwento po, nung nasugatan daw si San Ignacio ng Loyola, dahil po sa gera, sa isang labanan, siya po ay nalumpo. Tinamaan po kasi siya ng isang bala ng kanyon. Hindi po siya makalakad. Siya po ay nakulong sa isang kwarto. Kahit naman po sino, madidepress dun sa kanyang naranasan. Wala siyang cellphone, walang social media, walang Netflix. Walang ibang naging libangan si San Ignacio nung nagpapagaling siya. Ang meron lang po sa kanya noon ay katahimikan, isang libro na mga buhay na mga santo at ang sarili niyang pag-iisip. At kung minsan, yan po yung pinakadelikado, hindi po ba? Yung maiwan ka sa sarili mong iniisip. Pero doon sa katahimikan, habang siya'y nagpapagaling, doon daw narinig ni San Ignacio ang tinig, ang boses ng Diyos. Na-inspired daw si San Ignacio sa kwento ng buhay ng mga banal. At unti-unti, doon po siya gumaling. Bumuti, hindi lang po ang kanyang pangangatawan, pero gumaling din at bumuti pati ang sugat ng kanyang puso. Hinayaan po talaga ng Diyos na masugat si San Ignacio para makapasok ang Espiritu ng Panginoon sa kanyang loob. And I want you to remember that, my dear friends. Wounds are the cracks that allow the light of God to enter into our lives. Kung paano ang doktor kailangan niyang hiwain minsan ang katawan ng tao para makuha niya yung kanser na naninira sa iyong kalusugan, ganyan din po ang ginagawa ng Diyos. Kapag binibigyan ka ng pagsubok, kapag binibigyan ka ng problema, sa umpisa, oo, masakit, pero kailangan mo ang sakit na yan para lang makapasok ang Diyos sa iyong loob.
At para alisin niya yung kasamaan na naninira sa iyo. Sa umpisa masakit, pero ito ay kailangan. Kaya nga po, kung dumadaan ka ngayon sa dilim, huwag kang matakot. Hindi man aalisin ng Diyos ang dilim ng iyong buhay, ang iyong depression, ito ang mabuting balita. Maglalakad ang Diyos kasama mo sa gitna ng dilim, sa gitna ng iyong mga problema. May dahilan ang Diyos bakit binibigyan ka ng napakatinding lungkot o depression. Ito ay para mas mapalapit ka pa sa Kanya. Isa po sa mga pinakamagandang tinuro ni San Ignacio ng Loyola sa atin ay yung tinatawag pong the discernment of the spirits. Ito po yung kakayahang kilalanin, kilatisin mo, pag-aralan, kung yung bang nararamdaman mo ay galing sa Diyos o hindi. Hindi lahat ng iyong nararamdaman ay galing sa may kapal. Unawain niyo yun. Kapag meron kang desolation, yan po yung spiritual dryness, lungkot, kabiguan. Ito po ay isa talagang tukso para mapalayo ka sa Diyos. Pero ang turo po ni San Ignacio, kung man nakakaranas ka ng desolation, never ever make a major decision. Kapag down ka, huwag kang magpapasya. Huwag kang bibitiw dahil lang madilim ang iyong paligid. Huwag mo agad sasabihin sa Panginoon, Lord, ayaw ko na, suko na ako. Mga kapatid, tandaan niyo po, kapag madilim, huwag ka munang gagalaw. Baka mahulog ka, baka masaktan ka, baka madapa ka. Di po ba? Kapag madilim, manatili ka lang kung nasaan ka. Kumilos ka lang, gumalaw ka lang. Kapag nagkaroon na ng ilaw o kapag lumitaw na ang araw. Kasi kahit naman doon sa dilim, nandoon ang Diyos. Hindi mo man makita ang Diyos, pero nararamdaman natin siya. Amen? Even in your desolation, God is present. God is loving you. God is guiding you. At kung man meron po kayong depression ngayon, tandaan niyo po itong tatlong gabay na turo ni San Ignacio. The first one, unang-una, balikan niyo po yung mga panahon na kung saan naranasan niyo ang Panginoon. Go back to your experience of the divine. Try to find where is God in your life now. Kung wala kang nararamdaman, alalahanin mo yung mga panahon na kung saan puno ng liwanag ang iyong buhay. God is still the same God. Hindi naman po nagbabago ang Diyos. Ang damdamin lang natin, ang ating nararamdaman ang nag-iiba. Pero ang kabutihan, ang pagmamahal ng Diyos ay nananatili. Hindi yan nagbabago. Ang malungkot na kwento, marami po mga tao kapag nalulungkot sila, mas pinipili pa nila ang magkasala. Di po ba? Meron pong umiinom para makalimutan ng problema. Meron pong sumusugal, umaasang sila'y magkakapera. Meron pong nanonood ng mga malalaswang palabas para lang daw po makaranas sila, makaramdam sila ng sarap sa kanilang pangangatawan. But the more you sin, the more that you will become miserable and depressed. Tanging ang Diyos lang ang nagkakaloob sa atin ng galak. Di po ba? Because joy is one of the gifts of the Holy Spirit. Kapag ikaw ay nagkakasala, isa yung dahilan kaya nawawala ang iyong tuwa. When you are depressed, go back to your experience of God. Isa po yan turo ni San Ignacio, to find God in everything. Hanapin mo ang Diyos sa lahat ng bagay dahil pag nasumpungan mo, nakita mo ang Diyos, hindi lang galak ang pagkakalob niya sa iyo, kung hindi buhay at buhay na walang hanggan. Amen? Pangalawa, turo po ni San Ignacio, kapag depressed ka, maging tapat ka sa iyong nararamdaman. Be honest to God about what you are really feeling and experiencing. Huwag mong i-fake yung feelings mo. Kung galit ka, sabihin mo. Kung pagod ka, umiyak ka. Ang dasal naman po, hindi lang palaging glory be eh. Di po ba? Minsan ang tunay na dasal ay may luha. Minsan, totoong dasal kapag sinasabi natin, Lord, pagod na ako. At ang gustong naririnig ng Diyos sa atin,
kahit na negatibo, ay yung totoong pinagdadaanan natin. May pumunta po dito na mag-asawa, nagpapa-counseling. Sabi po ng lalaki, Father, sawa na po ako dito sa aking asawa. Kasi lagi na lang siyang umiiyak, paulit-ulit. Sinasabi po sa akin yung aking kasalanan, nagpasorry na po ako sa kanya, Father. Ang sabi ko naman po dito sa mister, kung mahal mo ang iyong asawa, pakikinggan mo siya, pagtsatsagaan mo siya, at tatanggapin mo kung sino siya at kung ano ang nararamdaman niya. Amen? Ang pag-iyak ay paraan ng paghilom. Ang lungkot ay isang hakbang para tayo ay lumago at tumibay ang ating relasyon. Hindi naman po tayo robot di po ba? May dahilan bakit binigyan tayo ng Diyos ng nararamdaman, ng feelings, ng emosyon. Gamitin mo ang iyong nararamdaman bilang panggatong ng iyong panalangin. Sabi din po yan ni San Ignacio. Use your experiences as the firewood of your prayer. Pag nagdadasal ka, kwento mo sa Diyos, sabihin mo sa Diyos kung ano ang iyong pinagdadaanan. At pag nailabas mo, di ba, diyan lang nagiging mas magaan ang iyong nararamdaman. Pray over your feelings and ask God to transform your feelings. Depression is a feeling, but it should not be your destiny. Hindi ka tinadhana, kapatid, na palagi ka lang maging malungkot sa buhay na ito. Ang iyong lungkot ay isa lang yugto ng iyong buhay. Kung maalala nyo, ang buhay ay gulong, umiikot lang. Ngayon ikaw ay malungkot pero umasa ka. Ang lungkot mo ay magiging tuwa sa tulong at grasya ng Diyos. Amen? Pangatlo po at kahuli-hulihan, turo ni San Ignacio kung kayo po ay depressed. Gumawa ka pa rin ng mabuti kahit na wala kang gana. Magdasal ka pa rin kahit na wala ka sa mood. Magsimba ka pa rin kahit na tinatamad ka. Ngumiti ka pa rin kahit na nabibigatan ka. Ano po ang kasabihan? Smile and the world smiles with you. Kasi minsan, ang damdamin natin ay sumusunod sa ating ginagawa. Kapag ikaw ay nagkakawang gawa, nagiging mabuti at masarap ang iyong nararamdaman. Hindi po ba? Wag po kayong magkukulong sa kwarto kapag kayo po ay malungkot. Kung meron kang pinagdadaanan, kung hindi mo maintindihan ang iyong nararamdaman, lumabas ka, tumulong ka, at makikita mo, magiging mas masaya ka. Because there is always a joy in helping others who are in need. Amen? Kung maalala nyo nga po, di ba, ang buhay ng ating Panginoon, kahit na minsan siya ay sinisiraan ng mga Pariseo, kahit siya noon ay namatayan ng kanyang pinsan, si San Juan, kahit na nalulungkot siya sa kasalanan ng mga tao, nagpatuloy pa rin ang ating Panginoon sa kanyang misyon. At dahil sa mabuting gawa ni Jesus, nawala, napawi ang kanyang lungkot. Ang kapatid, totoo po ang lungkot, pero ang mabuting balita, totoo din ang Diyos. Depression may be real, but so is God. Our Lord is true. He is real. He is always with you. Kapatid, kung ikaw man ay dumadaan sa dilim, alalahanin mo ang aral ni San Ignacio. Act as if everything depends on you, but pray as if everything depends on God. Huwag kang bibitiw sa Diyos. Kahit na feeling mo, wala siya. Tandaan mo, hindi naman lahat ng iyong feeling ay totoo. Ang mga negatibo mong feeling, yan ay nanggagaling sa masamang espiritu. Tukso yan, nilalayo ka lang yan sa Diyos. Labanan mo yung iyong lungkot. Alay mo yan sa Diyos. Kahit na madilim, may liwanag pa rin. Kahit na wala kang gana, may Diyos pa rin. Kahit na hindi mo nararamdaman ang Panginoon, mahal na mahal ka pa rin ni Jesus. Ito sanang magbigay sa iyo ng panibagong lakas, tuwa at galak. At sa banal na misang ito, muli tayong magpadasal, magpatulong kay San Ignacio. Sabihin natin, San Ignacio, gabayan mo kami, panalangin mo kami, gitna ng aming mga lungkot sa buhay at problema. Pagdasal mo kami sa Diyos, ngayon at magpakailanman. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin ngayon sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin.
Tumugon tayo na may pananalig sa pag-aanyaya ng Diyos na pumasok sa kanyang kaharian. Buong kababaang loob tayong manalangin natin. Sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway huwag tumigil sa pagpapahayag ng Ebanghelyo sa lahat ng tao, dako, wika at kultura. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga tao naway huwag manatiling sarado sa nakaugaliang kultura, pagkus mapayaman nila ang isa't isa sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga walang-wala sa mundong ito, naway maging mga tagapagmana ng kayamanan ng kaharian ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin at sabihin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoong Diyos, makibahagi nawa kami sa iyong pag-ibig na bukas sa lahat ng tao. Tanggapin mo kaming lahat kasama ng aming kapatid na si Jesucristo ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa mga alay na aming inihahain. Ngayon si San Ignacio de Loyola ay ginugunita namin sa itinatagmong pagdiriwang na siya'y batis ng tanang kabanalan. Mangyari nawa kami maging banal sa katotohanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinapaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan. Sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan at tapat tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang punyagi ng iyong anak, na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na taong tumutulong sa lahat, sa pagbibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaisa na mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ng aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal. Si San Ignacio ng Loyola na namuhay dito sa daigdig, nakalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian
lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya. Huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace Radio po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay nakala. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Tinapay siya ng buhay, inati at binigay,
Tinanggap ko, buhay na Diyos, puso ko ay nagalak. Tinanggap ko, buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang paghahain namin ng papuri at pasasalamat ngayong ginugunita namin si San Ignacio ng Loyola ay humantong nawa sa ikadarakila kailan pa man ng iyong kamahalan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Lahat po tayo ay dadaan sa matindi, malalim, at hindi nauunawaan na lungkot. Ang tawag po natin ay depression. Bigla na lang darating yan. Ang tawag ni San Ignacio dyan ay desolation. Yan ay tukso para mailayo ka niyan sa Diyos. Pero papasalamat tayo sa Kanya dahil binigyan niya tayo ng turo kung paano natin haharapin ang depression na ito, ang lungkot na ito. Unang-una, kailangan maging tapat ka sa iyong nararamdaman. Kamukha din naman po sa doktor, pag nagpa-check up ka, kung tatanungin ka ng doktor saan masakit, masakit ang iyong ulo, hindi mo naman sasabihin masakit ang iyong tiyan, di po ba? Para ikaw ay bigyan ng lunas at tulong ng Diyos, kailangan maging honest ka, maging tapat ka sa Kanya. So, pray over your feelings to God. Be honest with what you are going through. Pero pangalawa, balikan niyo ang inyong karanasan sa Diyos. Go back to your experience of the divine. Ang turo ni San Ignacio ay hanapin ang Diyos sa lahat ng bagay, sa lahat ng karanasan. Mag-ingat dahil hindi po ang kasalanan ang nagpapasaya sa atin. Alam niyong karanasan na yan. Pagkatapos ng kasalanan, kayo ay nagigilty. Imbis na ikaw ay maging masaya, lalo pang lumalala ang iyong nararamdaman. So sin is really not the answer to our sadness, to our depression. It is God, our experience of the divine, that helps us to have joy once again into our hearts. Pero pangatlo at kahuli-hulihan, pagpatuloy mo pa rin ang iyong pagiging mabuti, pagkakawang gawa kahit na wala kang gana. Because helpful people are happy people. People who give joy are joyful people. Smile, and the world smiles with you. Subukan mo. Huwag kang susuko. Kaya, ngayon pong araw, kayo ay inaanyayahan ko, unang-una, pray over your feelings. Be honest to God. Pangalawa, do the examen of St. Ignatius. Examination of conscience. Pagsusuri. Nasaan ba ang Diyos sa iyong buhay? Nandun ba ang Panginoon habang ikaw ay naglilinis, naghugas ng pinggan, nag-aalaga ng bata, nagtatrabaho, ikaw ay nasa opisina o naglalakad sa daan? God is everywhere. We only need to be aware. Remember that. And third and last, please, help somebody today. Magkawang gawa po kayo. Patuloy pa rin po ang baha. Pwede po kayong mag-donate sa Caritas, dito po sa ating parokya, sa social action. Marami pa rin po mga tao na hindi nakabalik. Marami pa rin po ang hindi pa nakauwi sa kanilang mga tahanan. You can help the less fortunate, and that will help you to receive the gift of joy once again. Harinawa, tayo pong mga nagnanais maranasan ng Diyos, makita natin siya,
at ang Diyos ang magbigay sa iyo ng pagpapala, ng tuwa, ng galak at kapayapaan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo ay basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.